Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. Ang topic ng video natin, ano ang aura mo sa 2026? So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. And thank you sa panonood ng video natin. Maraming salamat po sa nanood ng last video upload ko. Super nag-enjoy akong gawin ng video na yon. Sa reading na to, titingnan natin kung anong pinaka-possible aura mo sa 2026. So, pwede kang manood ng more than one group. You have to use your intuition sa mga matcha-channel natin sa reading. Tingnan natin. And thank you everyone sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. Thank you din sa nag-join sa Lading sa Superstars. Sa mga taong nag-comment sa mga videos ko. Thank you sa lahat ng support niyo sa akin. We can start the reading now. I'll start with you, Group 1. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. So, aura mo napapakita na nagmamahal ka sa sarili mo, hindi mo pinapabayaan ang sarili mo, naalagaan mo sa sarili mo. Financially okay ka, emotionally happy ka. Marami sa inyo, possible, meron kang partner sa 2026 yung aura mo. Blooming, kung sino man maging partner mo sa 2026, tutulungan ka niyang ilabas yung side mo na yun na very playful. Safe ka kasi sa tabi ng partner. Pag safe tayo sa tabi ng partner, pag safe tayo sa relationship, inilalabas natin yung totoong tayo. Hindi tayo natatakot. Kasi alam natin tanggap tayo ng person. Nakita ko lang aura mo sa 2026. Sure ka sa sarili mo, very confident ka. Hindi ka nag-hold back sa creativity mo. Wala kang care kung ano sabihin ng ibang tao. Kung gusto mo sumayaw, sayaw ka. Kung gusto mo kumanta, kakanta ka. Kung gusto mong magsalita, yes, magbigay kang opinion. And dahil sa mga action na yun, nakita mga taon, laki na pinagbabago mo, nag-i-improve ka talaga. Possible, yung total healing, yung transformation, 4 na taon aabutan. For 2026, yun yung simula. Makikita mo yung place mo sa mundo. Like, malalaman mo, okay, sino ba ako? And paano ko gusto mag-show up. Kung may partner ka sa taon na yun, very proud sa partner mo. Malaking impact mo sa buhay niya. Meaning aura mo sa partner mo, para kang angel. Someone ka na nag-save sa kanya na maraming beses. Equal partner kayo ng partner mo. Hinihilan nyo isa't isa pataas. Pareho kayo na nagko-connect sa inner child, sa mga trauma sa mga nakaraan, nahihil nyo sa magitan ng relasyon nyo. Ikaw ang inspirasyon ng partner mo, sa aura mo sa partner mo, para kang very significant person. Sa partner mo, parang daw niya, super blessed siya na nandun ka. Very positive ang aura mo sa kanya. Hindi ka niya nakikita as damage or kailangang i-fix. Wala siyang nakikita mga bagay na kailangang i-fix sa'yo. Accept ka ng partner mo ng buong buo.
So dahil sa feeling mo na safe ka sa relationship, safe ka sa paligid mo, parang kang playful sa taon na yun. Kung anong gusto mong itry, tatry mo. Kung anong gusto mong subukan ng mga bagay-bagay, gagawin mo. Very curious ka. Kung mayroon ka mga nagawang pagkakamali sa mga nakaraang taon, magbabagong buhay ka na talaga. Tingin ko marami kang mga naintindihan sa sarili mo ng mga aksyon na hindi na dapat ituloy sa 2026. Kasi alam mo na hindi makakatulong sa'yo. Maraming beses nagduda ka sa sarili mo na kaya ko ba talaga to? Deserve ko ba to? Pero yung kaya papakita, yes, deserve mo. Actually, deserve mo pa more. Ano mo yun? Kung nasan ka ngayon, umpisa pa lang yan Umpisa pa lang. Para yung puno, yung ugat, kailangan natin palalimin para yung pundasyon matatag. So, tinidevelop yung character mo. Marami sa mga taong malapit sa'yo na-inspire na sa'yo ngayon. 2026, magmumultiply pa yan. Marami. We made it together. Saka ang part ng power couple. Yung aura mo ipapakita na hindi ako nag-isa. Yes. Kahit ano pang pagsubok ang dumating, bagyong dumating, hindi ako kakabahan. Ang tao nandun para sa akin. Ngayon, kung ayaw mo mag-partner din, ikaw yan at yung future self mo. Papasalamat sa yung future self mo. Tinulungan mo siya abutin yung mga pangarap niya. So yung aura mo nagpapakita na seryoso ka sa mga pangarap mo. Kahit na mahirap abutin, kahit marami kailangan gawin, basta kailangan mo baguhin ng sarili mo, mindset mo, physical na anyo mo. Kahit na personality pa kailangan baguhin, gagawin mo. Para lang yung chance na yung future self mo, maabot niya yung pangarap niya. So, sa 2026, medyo sinasalamin mo na yung future self mo. Nakikita na ng mga tao kung sino ka possible balang araw. Kung nag-work ka sa company, then napipin na nila na kung manager siguro to balang. Vice president. Damdaman na nila na maging someone ka someday. Yan. Kung naman nasa social media ka, then napipil ng mga tao na maaabot mo yan. Kung man yung goal mo. Kung gusto mo makilala din, nakikita na sa aura mo na isa kang taong possible. May possibility makilala. Kung nasa partnership ka sa time na yon, then aura mo ipapakita na mag-end up ka with a happy family. Stable, happy family. Kung single ka naman din, aura mo nagpapakita na isa kang tao na magkakaroon ng maraming transformation. Makikita ng mga tao yung pagbabago mo. Ayos hindi ka na nga nila makilala. Maging very confident ka, very creative, and bumbuyo sa pagmamahal sa loob. Bigyan kita ng something dito sa kanta ni Neo. Sabi dun sa song ni Neo, I'm gonna be the love that's gonna last and be the one that got your back. Ain't nothing ever that bad that we won't be together. And though we both made our mistakes and some we never wish we made, but we'll be okay if we just stay together. Promise yan ng person mo. So yung aura mo, napapakita na isang tao ng very blessed. Blessed dahil hindi yung tinaabot yung pangarap niya. And blessed dahil may tao nagmamahal sa kanya doon. Na mag-stick sa tabi niya. Kahit ano pang problema dumating. Dahil yung pundasyon ng connection is malalim. Mayroong pundasyon yung connection. So kahit ano pang mga pagsubok or mga
challenges na dumating, malalampasan yung dalawa. Si aura mo, parang siyang nagpapakita na dedication, loyalty. Pwede siyang loyalty sa goal, loyalty sa trabaho, loyalty sa person. May lang papakita na very sure ka sa sarili mo. Wala na ako as sa reading. Let me know na lang sa feedback sa part na resonates sa'yo ang reading natin. And kung gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa Facebook page ko, Larissa Tarot, or send mo lang ako ng email sa email address ko, larissataro@gmail.com. Thank you everyone for watching this video. I'll see you again, Group 1, on our future readings. Namaste. Sa 2026, makikita doon na very conscious ka sa health. Health conscious ka na person. Hindi lang siya sa physical na anyo. Kalusugan talaga siya. Holistic. So, yung aura mo, parang siya aura ng isang tao na inalagaan niya talaga yung kalusugan niya. Possible, alam mo, health is wealth. Ngayon kung nagtatrabaho ka sa medical field, like isa kang doctor, isa kang nurse, caregiver, then yung aura mo, positive vibes sa mga tao sa paligid mo. Yung healing energy mataas. Isa kang tao na pinaplano mo talaga bawat steps, para ka nag-rehearse, kabisado mo yung ginagawa mo, and very balanced ka na person. May time ka para sa sarili mo, may time ka para sa ibang tao. May sinusunod ka routine. So sa 2026 aura mo, parang kang organized na person. Organisado. Like alam mo yung gagawin, pagising pa lang sa umaga, alam mo yung mga kailangan mong gawin. So makita ng mga tao yung routine sa'yo. Sa paraan mo lang ng pamumuhay, nakikita nila yung lifestyle mo, mga priorities mo. But maka-attract ka ng mga competitive na mga tao sa taon na yon. Cha-challenge nila yung mga paniniwala mo, yung mga ginagawa mo. Pero, napag-aralan mo na kasanggalan mo Alam mo yung nag-work sa'yo at hindi nag-work sa'yo. So, focus ka sa day-to-day. Yung araw-araw na pamumuhay, yung oras magpapakita na kung ano yung meron sa araw na to, dito ako nakatingin. So, hindi ka nawawala sa focus. Alam mo kung ano yung mga dapat mo intindihan. Very comfortable ka sa workplace, meaning, comfortable ka sa trabaho. Kasundo mo yung mga tao, ditiwala sila sa'yo, and pakiramdam nila, bibigay ka ng joyful energy sa work. Plus siguro lagi kang masaya, or lagi nakasmile, or pag dumarating ka, positive ang mindset mo. May possibility din na kung ano man yung mga bagay na nakaka-disappoint sa'yo, madali mo siyang nababago. Dahil tinitingnan mo siya sa iba-ibang perspective. Tingin ko matalino kang person. Hindi ka basta pumapasok sa mga bagay na hindi mo pinag-aralan, hindi ka sigurado. So always prepared ka. Meron kang mga investment, possible, mga ginagawa doon na pwedeng magbunga ng pera. Yes. Kung naman sa skills mo, nagpapatong-patong mga skills mo. So, parang kang gumagaling ng gumagaling ng gumagaling. Parang ng mga tao, meron kang control, level ng control sa life mo. Isa kang achiever,
So, marami sa gusto mo. Gagawa mo talagang paraan na maabot yon sa taon na yun. Mapopokus ka din sa travel, pagpunta sa ibang lugar. Single ka, active ka sa pakikipag-meet sa mga tao. May parts sa'yo na kung ano man na mangyari, i-let go ko. Surrender ko. So yung aura mo sa 2026, kung ano yung hindi nag-work sa'yo, tatanggalin mo. So possible, kahit sa mga gamit, ganun ka. So kung hindi mo na kailangan isang gamit, didispose mo na, tatapon mo na, or pamimigay mo. So or magpapakita na willing ka mag-share, willing ka magbigay, willing ka mag-donate, willing kang i-let go yung mga bagay na yun, kahit mahalaga yun sa'yo, kung hindi mo na ginagamit. And Three of Cups card to ng networking, pakikisama sa ibang tao, so magaling ka makisama. Maraming tao na natutuwa sa presence mo kasi parang kang very friendly na person na matalino. May fiery energy sa reading, so possible hindi nawawala yung passion sa'yo. So kung creative ka, lalabas yung passion sa mga ginagawa mo. Yung creativity, tataas yun. So kung writer ka, yung mga sinusulat mo talagang on point. Kung nagsasalita ka sa public, yung mga salitang lumalabas sa bibig mo, tumatagos. Talagang nasasapol. Alam mo yun? Possible maintindihan mo na communication, mahalagang skill. Yes. Yung aura mo, nagpapakita ng isang tao na alam mo kung saan ka magaling. Alam mo yung strength mo. Alam mo yung weakness mo. And tanggap mo kung meron mga weaknesses. Yes. Possible marami kang mga role models, marami kang mga taong sinusundan sa social media, marami kang mga interest nandun. Marami kang mga gustong matutunan. Open ka sa impormasyon. So, open ka tumanggap. Yes, hindi mo tinatabo yung mga bagong impormasyon. Willing kang makinig. So, may magpapakita na parang isang educated na person. Very educated. Pag sinabi natin educated, pwedeng dahil sa pinag-aralan mo or dahil lang gusto mo matuto. Hindi ka takot na magtanong. Kung may mga hindi ka naintindihan, nagtatanong ka talaga. So, marami tanong mga tao sa isip nila tungkol sa'yo sa 2026. Like, anong nag-push sa'yo para maayos mo yung life mo sa paraan na parang flawless? Pwedeng flawless din ang skin mo. Meron kang ginagamit possible sa 2026. Ngayon kung secret lang yun, yung pa naman sekreto mo na lang. Ready ka sa mga darating. Inihanda mo sarili mo sa big blessings and opportunities. Nag-prepare ka, naghanda ka. So possible, yung mga nakalipas na taon, inihanda mo talaga yung sarili mo sa mga pagbabago. Ngayon, kung minihintay kang big blessing at dumating yun sa 2026, then ready ka. Sa isip ng mga tao, parang alam mo na darating ito. Pinaghandaan mo. May kumpiyansa ka sa sarili mo. Hindi ka nagdadalawang isip sa kakakayanan mo. May konti kang mga insecurities pagdating sa comparison. Yes. I may feeling na ko-compare. Alam lang yung feeling na pinakompare ka lang sa ibang tao. I think ko very selective ka sa 2026. Hindi ka mahilig sa drama, ayaw mo na nun. Kung hindi nag-work, kakat mo na yon. Ganon din sa mga tao sa life mo. Si aura mo nagpapakita na kung di ka okay sa akin, kung di tayo vibes, pwede na tayo mag-separate ng daan. Okay lang sa'yo na umexit sila kung gusto nila. Very confident ang energy niya. May possibility din kung may mga naka-away ka, hindi ka nakasundo sa mga nakaraang taon. Wala ka na halos scare doon. Hindi mo ko na-question yung halaga mo.
Nakakapil ka namin ng gagaya sa'yo. Nakakapil ka lang na parang mayroong mga taong gumagaya sa diskarte mo. Yung aura mo sa 2026, isa kang taon na marunong maghawak ng negosyo, magaling sa pag-solve ng problema, katakot sa mga feedback, kaya mo ayusin yung mga bagay-bagay, and handa kang mag-serve sa mga taong umasa sa'yo. Decision maker ka sa 2026 yung aura mo, para ikaw yung person na magde-decide. Ikaw magde-desisyon, nasa iyo ang desisyon kung saan direction pupunta yung mga nangyayari. So sa work ito, pwede ito salamin yung mga people in charge, yung mga tao na nasa mataas na posisyon. Meaning ko din na mag-sacrifice para sa kapakanan ng iba. Yes. So kung sa work to, willing ka na talagang gusto rin mag-overtime pero magbigay ng time para masiguradong tama yung nangyari sa work. Mahilig kang mag-aral, possible. 2026 nagpapakita na yung aura mo parang isang tao ka na matalino, may laman ng isip, madiskarte. Tingin ko madiskarte ka. Aura mo nagpapakita na kahit ano pa yung mga problema, kayang diskartehan. So, madami sa problems mo masasolve sa 2026. Hindi lang problems mo masasolve mo. Possible problems din ng family niyo. Yung mga matatagal na problema na pinatagal na talaga ng panahon, mabibigyan ng solusyon yan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, magkakaroon na yan ng, sabihin natin na, solution. So may hinahanap ng sagot sa reading. Intimidating kasi aura mo eh. Yes. Parang walang kahit anong makakaalis sa'yo sa pwesto mo. So, kalimitan lumalabas so kapag sure ka na tama lang nandito ako. Kung isa kang tao may posisyon, medyo sure ka sa sarili mo na kung anong meron ako, pinaghirapan ko, pinatunayan ko sa sarili ko. And yung level ng confidence na yun, may trust ka sa sarili mo, nagbibigay ng aura na isa kang sure na tao. Pag sure ka kasi sa sarili mo, napapanatag yung mga tao sa paligid. Di sila kinakabahan. So yung aura mo, magnetic. So meron kang CEO vibes. The boss. Vibes mo. I want you. Dahil nagkakagusto sa'yo. Ano man yung ginagawa mo, gustong-gusto ng mga tao. So kung isa kang business woman, businessman, entrepreneur, solopreneur, or meron kang personal brand, push mo talaga yan. Gusto nila yung product mo eh. Tingin ko it's a good choice. So yung aura mo, parang good choice, right pick, and right person. So, I want you, pwede ito sa work, madami nakaka-appreciate ng mga efforts mo. Sa love, ganyan din. Yun, ikaw nang bahala ha. Yung aura mo sa 2026, very attractive. Kasi parang sure na sure ka sa sarili mo, so yung confidence, medyo mataas. So maraming tao gusto mapalapit sa'yo, gusto maging kaibigan mo, gusto maging partner mo. So maraming tao na nagkaka-interest na mas makilala ka. Parang na ng mga tao, may something ka na gusto nila. So yung something na gusto nila, pwede yun, yung paano mo dali ng sarili mo. Gusto nila matuto sa'yo, diretso sa'yo. Kung nagko-coach ka, nagme-mentor ka, nag-inspire ka ng tao, then hindi mo expect maraming tao na makakakilala sa'yo sa taon na yun. Let me know na lang sa comment kung saan part sa'yo nag-resonate ang reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo na ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Super nag-enjoy akong gawin na reading mo. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again, Group 2.
on your future readings. Namaste. Pag tinignan mo yung mga cards mo dito, may something pareho. Yan, no? Parang black and white. Pwede may ka sa colors black and white or gray. Ngayon, yung possibility nang galing ka sa napakahirap na sitwasyon, mataas, na feeling mo na break na yung spirit mo talaga. Sa 2026, ito yung year ng redemption. Ang lahat ng pinagdaanan mo sa mga nakalipas na taon, makita mo na yung breakthrough. Ito yung dumaka ka talaga sa madilim na part na yon. And then, nakita mo yung other side na finally, nandito na ako sa moment. Ito yung may nakita ka, may napansin ka, si aura mo nagpapakita na meron ka na iintindihan sa life mo. Kakaroon ka ng spiritual awakening. So, yung aura mo sa 2026, very serious. Serious na gusto mo talagang ayusin yung life mo. Ito yung gagawin mo yung kailangan para maayos talaga siya. So, hindi ka na tumatakbo sa mga problema. Hindi ka na tumatalikod. Si aura mo, ready kang harapin kahit ano, dumating. Kahit ano pa yung dumating. So, very powerful aura. Parang kang walking mirror sa ibang tao. So, yung mga ibang tao na inspire sa'yo, yung ibang tao na inis sa'yo, si aura mo papakita na nasa moment ka na. May song yan parang, this is the moment. Ano may claim na moment mo yun, taon mo yun. Kung ano may mga bighati, drama, malungkot, awayan, mga masasakit na nangyari sa nakaraan, nasa nakaraan na talaga siya. Para ka ng butterfly, karoon ka ng transformation. Si aura mo very transformative. Lahat ng mga taong makakasalamuha mo sa taon na yon, meron silang matututunan sa'yo. Meaning marami sa mga tao na destined makilala mo, makikilala mo sa taon na yon. So, aura mo very impactful. May dating. Si character mo sa 2026, nakaka-apekto sa aura mo. Kasi tingin ko yung character mo, sa kang taong naniniwala na walang imposible. Na kahit mataas yung pangarap ko, maabot ko yun. Tuto ka sa pagkakamali mo. Bumangon ka. Na pipil ng mga tao, alam mo kung saan ka papunta. Talagang alam mo kung saan ka pupunta. So, nakapil sila sa'yo ng very spiritual energy. Karamdam nila, parang kang merong big mission, big purpose na kailangan ko isagawa yun, dapat kong gawin kasi pinadala ako ni God. Yung energy mo parang yun. Yung aura mo, parang kang binakapan ng napakadaming, sabihin natin na, forces. Positive forces sa universe. Kaka-wake up call ka sa 2026. The awakening. Hindi ko ma-awaken sa'yo yung part na sarili mo na. Tinago mo na matagal. Medyo natakot ka na ilabas yung talagang aura na yon. Minsan pinapadilim natin sarili natin. Kasi ayaw natin maka-offend. Ayaw natin makasakit na paano kung maabot ko yung gusto ko, maiwanan ko sila.
Pero yung mismong action mo na yun, tutulong sa ibang tao na sumunod sila sa'yo. Basta yung aura mo, papakita na may pag-asa. Wala impossible. Na kung may pangarap ka, pwede mo maabot. So ngayon, pwede mo question ang sarili mo. Meron ka bang vision, mission, big goal, dream na tinatry abutan? Sa 2026 na aura mo, are ready ka abutin yung dream na yon. Full force. Meaning, kahit wala kang kasama, yung aura mo nagpapakita na nagtatas kami magsusupport sa'yo. Pwedeng dumating talaga yung mga supporters mo kung saan-saan sila manggaling. Mga taong itinadhana na makilala ka para tulungan ka maabot ang mission mo. So, or mo nagpapakita na malakas ang faith mo kay God, kay universe, kung saan ka naniniwala. Sasalamin mo yung aura ng isang tao pag ginamit niya talaga yung potential niya. Hindi niya sinasayang. So, nakita ko siya sa aura ng isang dreamer, isang visionary, isang thought leader, isang tao na binigyan ng pagkakataon para maka-inspire sa ibang tao. Marami sa mga gumugulo sa isip ng mga tao. Halos na daanan mo na. Hindi ka masyado emotional sa mga nangyari. So, or magpapakita na grounded ako. Parang hindi ako madadala ng emosyon ko. Kung lalaki, parang very stoic. Kung babae, parang very classy, elegant. So, kahit nakikita ko ng mga taong dumadaan sa problema, nakikita nilang very smooth, nalulusutan mo lahat yun. Na parang walang kahit anong bagay na nagtitrigger sa'yo or nagkukos sa'yo matakot. Ngayon ko sa kang writer, yes, sulat mo yung libro mo. Sa kang teacher, yes, turuan mo ng mabuti mga estudyante mo. Sa kang mother, yes, maging role model sa mga anak mo. Pwede kang simpleng tao na may magandang hangarin. Yung oras mo lang napapakita na meron ka magandang intention. Hindi to personal lang. Gusto mo talagang makakatulong sa ibang tao. Alam mo pakiramdam ng nabigo. Alam mo pakiramdam na nasaktan. So wala ka ibang gusto mangyari kundi makatulong sa pagbabago. Transformation ng ibang tao. So yung aura mo very healing. Pakiramdam nila iba yung ikaw noon, iba ikaw ngayon. Para ibang-ibang tao. Nagpapasalamat ang mga tao sa life mo kasi pinakita mo sa kanila na basta meron kang gusto, pwede mong gawang paraan makuha yun. Think ko may power ka sa pagsasalita. Speaking. So sa taon na yun, yung aura mo, papakita na meron akong power. May siya status power. May power ako. Yung power na yun, gagamitin ko sa mabuti. You're my wish come true. So, yung aura mo sa 2026, or yung isang tao na nagkatotoo yung wish niya. So, isa kang living example. Kung makarating ka sa posisyon na meron ka talagang power, ang laki na magagawa mo para sa pagbabago. So, yung aura mo sa 2026, isa ka sa mga tao na makaka-apekto sa pagbabago ng maraming tao. Bigyan ka na nakikita ko sa mga cards mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, elisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Elisa Taro. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again group 3 on your future readings. Namaste.